Kamin na merong conversation, merong exchange ng messages with Marcos as alleged by Leandro Leviste, nandyan nananatiling hindi sumasampa sa Blue Ribbon Committee hearing. Lumabas ang mga maleta released by Attorney Levy Baligod. Pero ini-ignore pa rin ng Blue Ribbon Committee Chair na ipatawag ang mga ito para finally bigyan ng hustisya kung ano yung mga tanong ng maraming Pilipino. Ethan Villacruzes, hindi na nagamot tong handle, Kuyang, no? Issue natin to no? Sa YouTube yan. Sa YouTube, no? Coach Born Enaya, good morning. Waiting. Hello, Amon, we miss you. Dumating ka ba? Yes, Amon. Good morning. Yes, Amon, Susan Padin, maayong Sabado de Gloria sa atong tanan. Good morning. And kay Rowena, Candy Crusher, good morning. Today is Black Saturday, watching from Hong Kong. Hi, Sir Marlon, Kuyang EBN Pam. Ganda ni Kuyang. Crush ni Kuyang to si Weng. Candy Crusher. Weng. Si Oh, Rowena. si Rowena sa Hong Kong. Hi, Weng. Nax. Close kayo? Engineer din si Weng, ha? Engineer. Oo. Oh. Ayan lang sinasabi namin, Marlon. Engineer, pero mas piniling maging domestic helper sa Hong Kong. Dahil sa mismatch na mga trabaho or opportunities meron dito sa bansa. Hindi. Nag-abroad Yes. siya dahil heartbroken siya. Yang, it was just that. We cannot emphasize that as the main reason why she went there. She can just easily go on a vacation, tapos bumalik. But then she chose to be there to work as a Chimay. Diba? Yes. And she is a proud Chimay. At Kasi init yung ulo ko, aga-aga Kasi may emphasize yung maling story. May emphasize yung maling story. Maayong buntag, sabi ni, Kuyang, sino may sabi? Sino nagsabi maayong buntag, aloha everyone? Si Bebe. Bebeb. Mayong buntag, Bebeb. And of course, Beb. hindi naman natin palalampasin ang ating Alam mo, may pinsan ako. Sandali na, Kuya Joey. May pinakabata tayong subscribers, si Sir Manuel Kamama. Magandang umaga sa ating lahat. May mabuting puso. Ay, mabuhay sa mga may mabuting puso. Oy, mabuhay. May pinsan ka, Kuya, na? May pinsan ako, no? Halos magkaedad lang din kami, magkababata kami. Ang tawag lang asawa niya na, yung asawa, pinsan ko lalaki, si asawa niya, ano, yung tawag niya, pag may kailangan siya sa asawa niya, sabi niya, Beb! May kailangan. Beb! O pag walang kailangan? Jeep to ko! And normally, ano ang kailangan? Ha? Normally, ano ang kailangan? Magpapatulong kung ano yung... Magpapaalam na lalabas. Papaalam, makikipag-inuman sa labas. Magpapaalam, order sa Shopee. Papadaanin uli natin yung sagot ni Ma'am Candy Crusher. Di ko man lang naabot pangarap ko para sa anak ko na lang. Yan usually ang magulang. Nagsasakripisyo para sa mga anak at pamilya. Pero Kayo, yung mga magulang, ganun din ba ang nararamdaman ninyo? Will you sacrifice everything for your kids, for your children? Well, of course. Pero i-qualify ko lang din, Pam at Marlon, na although ang hindi natin naabot na pangarap noon, ay gusto nating makamtan din ang ating mga anak, it doesn't mean na we will impose on them ano yung hindi natin nagawa nung kabataan natin at we will force them to do what we should have done or we wanted to do. Kahit labag sa kalooban nila. Halimbawa, gusto mo maging engineer, yung anak mo gusto mo maging engineer din, pero ang gusto pala niya, magiging influencer. So, paano yun, di ba? Yeah, tama. Kuyang, nabanggit mo lang din naman yung impose, no? Yung ibig sabihin, yung ipinipilit mo, yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong adhikain, yung sarili mong gusto sa ibang tao, no? Hindi kasi natin gusto yun na ini-impose yan. Today, on my page, Pambansang Dalaga, naglabas ho ako doon ng ano ko yun, personal ko yun, statement ko yun. At doon, kasi gusto kong sagutin, may isa dyan na na-offend, na tatawag siyang matanda and things. But then, I want to take it, how do I say it? This time around with caution and responsibly, and I want to answer yung mga accusations, no?
mabilisan lang paano, allow me please. Sa akin doon, sabi ko, did VP Inday ever call for Marcos to be ousted or impeached? We know she did not. But still, I asked AI. And AI said, no. Vice President Sara Duterte has not stated that she wants President Bongbong Marcos impeached. Public reports show she has instead commented on impeachment efforts targeting her, including accusing Marcos of knowing about House plans against her since 2023 and expressing skepticism that any complaint against him would advance in Congress. And then there were key statements there na in-identify ni AI. And then again, from my personal side, I said, this is what we do in Hakbang ng Maisog. We take our lead from the right leader, guided to do what is right, not for noise. PRRD handpicked his leaders, purged those driven by selfish motives, and stood by the one man whose loyalty has never wavered, one who would never betray him. And I was referring to Cabsec Jun Evasco, no? He built this group from the ground up. I would have used the term, he built this group from the basement, where people say third floor studio belongs. Basement daw. Well, not with the usual faces. He built this group from the ground up, not with the usual faces you see hovering for favor, but with new ones anchored in transparency, accountability, peace, and security. PS, ang sabi nga ni VP, I never said BBM resign. Ang sabi niya, magpa-drug test ka. That's all for me. From me. Thank you. Thank you for allowing me that time. Okay. And parang pang miss you. Ay, you miss me, I miss you too. Hindi, parang pang Miss Universe yung yung post. Yung sagot, no? Sagot, oo. Oy, pero that's why also naglabas din kasi ng statement ang Hakbang ng Maisog tungkol sa mga impeachment filing na yan. Because nga, the direction of Vice President Sara, kung saan tayo, yun ang sinusundan natin, magpa-drug test siya. Tapos, di ba, yung pagmamakaawa niya, magtrabaho na lang tayo, please. Yun ang gusto niyang mangyari. Pero si Corinne Palma, bakit limitado yung mga personalidad na nananawagan na magpa-drug test ang isang Bongbong Marcos? Tsaka, mention ko na lang muna si Corinne dito, no? Nurse daw siya dati sa Oman, pero umuwi na siya at to be a full-time mom. Wow! May regrets, Corinne, na parang sana hindi na lang ako umuwi, ganito lang pala sa Pilipinas? Or it is fulfilling to be a full-time mom? Or is it out of fear na napakasama na ngayon sa gobyerno natin at sa bansa natin? That's why you have to abandon your work overseas para mabantayan mo yung mga anak mo. Totoo naman. Lalo ang critical age ng mga bata, yung sa mental health nila, no? Yung adolescence age. Formative years, no? Yung mga ganyan. Andito pala si Eat Abroad, oh. Hello, Pards. No? Eat, we miss you. Eat Abroad, hello po. Maglabas ka na ng album mo. Ang dami-dami magagandang kantang ginagawa nito, eh. Mag-shots na play pa, ma. Part 8, hindi na tayo nakapag-shots sa ating shots and chats. Kasi yung magkahiwalay yung mga oras ninyo, fulfilling naman yung fulfilling kasi only daughter. Medyo na-stress kasi pangit ng Marcos administration. My husband is a businessman, so okay kami financially. Wow, nice naman. Nice to hear. It's nice to hear. Uy, after reading my statement and also for allowing me, pagbigyan daan din natin, finally, no, naglabas ng statement din ang Davao City Police Office, DCPO, no? Dahil ano ang konteksto muna nito bago natin ilabas yung statement? Marlon? May mga umuugong na usapan na sisilbihan ng search warrant yung bahay ni Congressman Pulong Duterte. At dahil doon, marami mga taga-suporta ni Kong Pulong at ng pamilya Duterte ang nagdagsaan sa bahay ni Kong Pulong. And kabilang dyan sa mga nagpakita ng suporta yung mga kasama nating vloggers.
Pero natuloy ba? Nagkaroon nga ba? Because not only sa bahay ni Kong Pulong sinabi din di umano ng ibang mga sources and of course yung mga eksena din sa mga larawan at sa video na meron din yata sa KOJC. Yes. Oh, may ganun din. Oh, May may mga police din na naka-aligid-aligid doon. But is it only to secure the peace and quiet during the Holy Week? Pero kasi naman Davao yun. You don't need to, yung hindi pwedeng magpakita ng ganyang puwersa as if saying na magulo sa Davao. I don't think so. Hindi pa kasi nag-umpisa to. Ang umpisa nito, Marlon, before yung ugong-ugong kay Pulong, about a week or 2 weeks ago, mayroon na ring ugong-ugong na may magsi-search warrant doon sa QJC. No, not search warrant, but may mag-i-inspect. Kasi nga, yung freeze order or yung there's this move nga to ano bang tawag dyan? Para bang angkinin na muna yung buong KOJC compound. Kasi ang chismis dyan, gagamitin daw nilang, ano yan, no? Parang gagamitin ng gobyerno. I don't know for what reason, pero maugong ang balita na yan, no? At nasundan yan ng mga paaligid-aligid na mga pulis doon sa compound, no? And then eventually, lumabas yung rumors na may search warrant na i-apply doon sa bahay din ni Congressman Pulong Duterte. And even basta sa nandun din. Meron din yan doon sa mga nababasa ko na pati yung bahay ni Baste daw. Meron din daw. Oh, kaya no, yung doon sa KOJC compound bago kay Mayor Baste. Kaya nung Biyernes bago mag-araw ng Davao, ang nabalitaan ko si Congressman Leon Leviste binisita yung KOJC compound. Para in-inspection din to. Siguro may naririnig silang ganong klaseng ang usap-usapan na maaaring i-take over ito ng pamahalang Marcos. Tapos, ang nakadagdag pangamba pa dyan, yung papalitan o pinalitan na ba? Yung hepe ng Davao City Police Office. Napalitan na. Oh, yun. Bago na yung hepe. Because it was, now we have Colonel Peter Madria. Madria pala. Recently assigned sa Davao, just last March 30, pinalitan si Colonel Manan Muwarip. Mhm. Diba? So bago na. And then eto nga ang inilabas na statement ng City Director ng Davao City Police Office. Naku, Pam, before natin basahin yan, no? Yes. Very interesting tong replacement na ito. Kasi itong bagong DCPO chief, no? Hindi niya na-retain yung structure ng kanyang police office. Bagkos nagdala siya ng kanyang sariling team daw para daw mas maganda yung ano. Yeah, meron siyang sariling team yung kanyang staff. Oo, meron siyang sariling team. Ewan ko kung saan galing ito. Si Colonel Madria. Oo. Gaano karami dinala niyang team, Kuyang? Kasi normal naman sa ganyan, yung mga bagong papasok na hepe, normal na may dadalhin siya yung mga talagang trusted niya. Kung mga ilang opisyalis yung kung full colonel siya o general siya, magdadala siya ng mga 2 pirasong full colonel and yung ibang kahit yung mga sekretarya niya. Pero kung isang buong unit ng Davao City Police ang tatanggalin mo at papalitan mo, medyo kakaiba yun. Kakatakot, no? Kakatakot. Basahin mo nga, Pam. Okay, mabilis ang pagbasa. The Davao City Police Office or DCPO under the leadership of Police Colonel Peter Bawuzon Madria, City Director, firmly clarifies that the circulating report regarding the alleged serving of a search warrant at the residence of Congressman Paulo Duterte in Sitio San Pedro, Davao City is false and entirely unfounded. According to verified reports from Police Station 3, Talomo, no such police operation was conducted in the said area. The situation on the ground remains normal, peaceful, and fully under control with no untoward incidents recorded. Individuals who previously gathered have already dispersed and only a minimal number of personnel remain in the vicinity for monitoring purposes. City Director Police Colonel Madria emphasizes that we strongly denounce the spread of false information that may create unnecessary fear and confusion among our people. The Davao City Police Office assures all Davaoenos that there is no cause for alarm. This incident is purely a product of misinformation and does not in any way affect
the peace, order, and security of our city. The DCPO continues to maintain heightened vigilance and encourages the public to remain calm, discerning, and responsible in sharing information. Everyone is urged to rely only on official and verified sources to avoid the spread of misleading reports. Rest assured, the DCPO remains committed to safeguarding the community and ensuring that Davao City continues to be a safe and secure place for all. For the information and guidance of the public, Police Colonel Peter Buwazon Madria. Yeah. Ayun, sana nga. Sana hindi totoo dahil alam naman natin tong gobyerno to kung ano sinasabi, yun ang hindi totoo. Hindi nila tinutupad, di ba? Oo ha, pero dahil kayo ang unang naglabas ng statement, dapat yan panghawakan at dapat yan pagkatiwalaan. Dahil alam po ninyo na ang mga tao ngayon talaga may trust issues sa leadership ninyo, dapat panindigan nyo na tama yung nilabas nyong statement na yan. Ang problema kasi, sa dami na mabibigat na problema ng gobyernong ito, ng Pilipinas, ang inuuna talaga politika, ang inuuna talaga benggansya. Bakit hindi unahin, hulihin, arestuhin yung mga taong sangkot sa Maleta Scandal, sa flood control scandal, at ano na ba ang ginagawang tugon talaga ngayon ng gobyernong Marcos para maibsan yung problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo at gasolina. Speaking about crudo, Marlon and Pam, one time, big time na naman on Tuesday. Expected diesel will hit 170 pesos per liter, gasoline at 120 pesos per liter. Oo. Kanina nasa backstage ako yung Ibi, pinagkwekwentuhan kami ni Pam, kunento ko kasi yung isang pickup ko ginamit papunta sa probinsya, no. So nakita ko may kalahati pang tira. Nabasa ko nga sa social media na magtataas na naman. Alam ko ang itataas na presyo sa darating na Martes ay mahigit 20 pesos. Kaya sabi ko, sige na, daling ko na sa gasoline station. Kalahati lang to, Kuyang Ibi. Sige, to be exact, Ranger siya na pickup truck. Dati, napu-full tank ko siya 4,852, ganun. Maliban, depende kung sagad na sagad. Ito kalahati lang. Alam mo, nung dinala ko sa gasoline station kahapon, ang presyo kada krudo ay 135.75. Tapos nung pinapull tank ko na, magkano inabot binayaran ko? 4,800. Kalahati. 4,800. Kalahati. Kalahati lang. Kuyang. Ibig sabihin, yung full tank niyan is 9,600. Baka 10,000 pa, Kuyang. Baka 10,000 pa. Ganun karay, ganun kasakit. Kasi ako Marlon Pam, no, I still remember, no, mid 2000s, no, bumili ako ng Pajero na surplus, yung 2.5 na diesel. Alam mo magkano lang yung full tank ko noon? 1,800. Tama. Ito ba yung Field Master o Big Body niya? Yeah, hindi yung Field Master before yung Field yung Big Body. Yung Big Body. ako rin kahapon, parang ilang guhit lang. Ano ba yung sabi ko sa'yo, Marlo? Ilang guhit? Dalawa. Magtatatlong guhit. Sasabi ko, bago bumalik nga ng Maynila, i-full tank ko na ulit. Kasi ayaw mo naman masagad ka, di ba? Tapos, yung normal, yung halaga noon, usually, full tank ko na. Kaya lang sa tatlong guhit na yun, nasa almost 3,000. Full tank na dapat yun ng isang Dapat kotse. full tank ko na yun ng isang kalit ng sasakyan ko luma pa. Vios na full tank noon yung Vios ko, full tank yan before 1.8, 1.8, 1.7. Ngayon na parang maiiyak ka na lang. Tapos natatawa nga yung gasoline boy sa akin kasi binibidyo ko. Sabi niya, ba't mo binibidyo, ma'am? Sabi ko, remembrance lang na masakit. Sabi ko ganyan sa kanya. Natawa lang siya. And then of course, pagka ganyan, di ba, may extra ka kahit papano, siguro 50 pesos, abutan mo na rin. Dahil kung ikaw umaaray, ano pa sila? Di ba? Mas magkano ulit isang guhit? Isang guhit lang papultang ka? Hindi, magtatatlong guhit yung nabawas ko sa biyahe. So lagpas kalahati. Siguro. Hindi, below kalahati. Below kalahati nga. Oo. Mga 2 o'clock, mga 2:15, ganun yung yung pinapuno ko. Yun na nga eh. Mga Okay. 2 or 2:15. Magkano? 3.8, no? Hindi, almost 3.
ano ko na yung full tank ko na yun, lit lang ng sasakyan ko. Oo. Yan, yung ano nga, yung isang Honda Jazz 2.8 full tank na yun. Sagad pa yun na talagang madadapa na yung gauge fuel mo, no? Ngayon, kahapon yung kakilala ko kahapon nagpa-refill ng price gas yung LPG 11 kilograms. 1,600. The last time 900. no 1,120. Last Nung week. nagpa-refill siya kahapon 1,600 Na? na. So ganun din sa amin sa probinsya ko yan. Pero nung wala pa tong oil crisis na to, nasa 800, 900. Tama, Pam. 800, 920, 950. Masakit na pag umabot ka ng 1,000 pero bumababa naman. Pero to 1,600. 1,600. Patuloy pa rin, no? Patuloy pa rin na may pasakit sa mamamayang Pilipino. At hindi natin nakikitaan ng effort ang administrasyon ni Bongbong na gawan niya ng simulan niya ng isang magandang relasyon sa mga bansa na pwede sana nating maging kaalyado o katuwang pagdating sa pagpapahiram sa atin ng mga supply. Kaya lang, ang ginagawa niyang pagpapahiram yung utang. Papatungan na naman yung malaking utang na natin ng bansa na isa pang utang para meron siyang pantapal na pansagot dito sa krisis na meron pa. Tapos ito Pam, no, Marlon, ito hindi nakikita ng ating mga kababayan, no. Gaano talaga anong tawag nito, ka unhinged, no, itong administration na ito. 'Di ba nagpasa sila ng panukala na i-suspend yung excise tax sa produktong petrolyo. Ang excise tax kasi, it's a fixed rate, no, doon sa finished product. For example, diesel, 10 pesos per liter ang excise tax niyan. Kahit ano pa yung presyohan sa pangdaigdigang merkado, 10 pesos pa rin per liter yan. Gasolina, 6 pesos per liter. Kahit anumang presyohan sa pangdaigdigang merkado, 6 pesos per liter pa rin ang excise tax. Yun ang sususpindihin nila pag umabot na daw sa $80+ per barrel for 1 month ang presyo ng world market. Pero ang hindi nila tinitingnan, ang hindi nila sinasabi sa atin, Marlon at Pam, yung VAT, because VAT on oil prices is prorated at 12%. So ibig sabihin, nagdoble ang presyo ng diesel. By all means, nagdoble din yung VAT. Tama ka? O yan, tama. Nagdoble yung presyo and it's prorated. It's 12%. Halimbawa, yung diesel, no? Ano lang yun? Before the war, 60 pesos. Ano ba yung VAT noon na 12%? 720. Ano na yung VAT ngayon na 130 pesos per liter na times 12%? Di more than 12 pesos na. Or more than 14 pesos na. Ibig sabihin, tiba ang gobyerno ngayon, Pam. Marlon. Sobra. Habang tiba sila, nalulunod yung nasa laylayan. Yes, dapat ang sususpindihin, hindi yung excise tax. Yung VAT. Yung VAT ang suspindihin or i-trim nila by half from 12% to 6% para ganun pa rin yung kasi kasi ang VAT ng 12% when computed doon sa 2026 budget deliberation based on the world market price of oil na wala pa itong giyera. Meaning to say, halimbawa, ang sabi nila, okay, VAT for oil products is 200 billion because yun ang presyohan ng world market noon. Ngayon, nagdoble na ang presyuhan, meaning to say, magiging 400 billion na yon. Kasi pataas yung presyo, dumoble yung presyo, di dumoble yung VAT mo. Pero bakit di ba we heard Bongbong say he will take the effort to hindi muna magpataw ng VAT. Tama ba? Sa oil? Excise tax ang sinabi niya. In fact, No. There's something, meron din ganyan na, alam mo yung, di ba yung mga press releases niya, halimbawa, mangyayari na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Yung laging yung pa-press release nila is
future tense, hindi siya yung man lang yung present tense. I think I read somewhere na ganyan yung kino-consider niya na yung VAT ang hindi mo na i-implement. But then again, tama Kuyang, it's like borrowing money na ang principal mo piso lang, pero dahil hindi kaya ng lahat, tumataas yung interest, no? Na hindi mo na mahabol, kakabayad mo ng interest, sana man lang na-cover na yung principal. Para ngayon, sana lahat makahabol, lahat makasabay. Kaya lang din nila iniisip yan Nakagaya na naisip ng Vietnam na sinasabi ni Fernando Guerrero. Sa Vietnam, na-suspend nila yung taxes sa fuel last month pa. Bakit Very dito hindi? At tayo pa ang merong National State of Energy Emergency, di ba? Oo, emergency. Hindi, So ganito sila. Anong sabi ng mga oligarko na nagbibenepisyo sa pagsipa ng presyo ng krudo? Anong sabi nila? Wag muna yung taxes. Wag niyong galawin yung tax regime. Mas maganda yung subsidy targeted doon sa nangangailangan. Lahat tayo apektado nito, Pam. Lahat tayo apektado. So, yung the best move, at tama si Fernando, and it has been replicated all over the world, is to suspend all taxes on fuel para lahat makinabang. Hindi ka na mahahassle na itatarget mo pa kung sino-sino pa, saan mo kukunin yung pera, pang subsidy, pang ayuda. Di ba kasi, din yan bakit sinasabi mo replicated around the world na? Are we not part of this world? Bakit hindi sinasabi ng isang Marcos o pinapagawa ng isang Marcos Jr. yan? Dahil meron siyang ES na Vatman? Pwede, no? At may mga barkada siya. May mga barkada siya na may-ari din at may interest din sa mga oil company. At So, yun nga yung problema. sumusunod siya sa dikta ng mga oligarko. Remember, Kasi beneficiary siya kung ano man yung binibigay ng oligarko sa kanya. Enrique Razon, about a few weeks ago, just bought a Colombian oil company, in Colombia, in Latin America. Sino to, Kuyang? Sorry. Si Enrique Razon. Razon. Okay. Yeah. He just bought an oil company in Colombia. Wow. Napakayaman ng taong to, no? Well, he's the richest Filipino now, included in the Fortune 500 list, eclipsing Villar and the C, and the Gokong Ways and the Lucio Tan. Ayun. Eto, tama din ang sabi ni Inigo. Kung sususpendihin ang taxes, kawawa naman ng bongbong. Wala na silang mananakaw. Ito si Adrian Pascual, tama ito, no? But i-discuss natin to sandali, no? VAT is a tax over tax regime. Kaya double whammy yan sa Pinas. Okay, tama si Adrian. Example lang sa oil. Diba Yung si oil- Kuyang influencer? Adrian Cristobal yun. Oo, ang galing yan. Vlogger din yan. Ayun, tama. Sa Influencer. FB, hello po. Thank you for watching. Okay, hello po. Magaling din yan si Adrian. Tama siya, tax on tax. Kasi yung excise tax, pinapatong doon sa presyo ng crudo, the freight and the landed cost. So may excise tax ka na bago i-apply yung VAT. VAT, value added tax. So nagva-VAT ka pa rin on the excise tax component. Tax Sa on dalawang klase ng tax ang pinapataw. Tax over tax. tax over tax. Tapos, sa The same yan sa tubong the same yan sa mga Bombay or sa mga nagpapautang. Na pati yung interest, pinag-interesan din pag hindi ka nakabayad. paano tayo uusad niyan sa mga susunod na araw? Dahil ito, yung paparating na linggo sa Tuesday, no? 20 pesos ang increase. 20, oh. 20 pesos. Ang balita nga kahapon, aabot ng 170, no? Nung nakaraan pa, last week lang, nasa Davao tayo, 140 na. 144. Oo, Oo. 144. Tapos sa kwentuhan, aabutin ng 150 yan. O baka Diba nga? 200. Ito, Sinasabi dahil nga 175 na, by next week, hindi malayo yung kwentuhan na baka abutin ito ng 300 pesos. Grabe. Di ba sa atin, tayo nga nagkwentuhan dati yan dito na magti-300 pa. Dati OA na OA ako. OA naman, 300. But it's already happening. If you are already at 170, you're only waiting for how much more
para masabi nating 300 na yan. At kapag umabot na ang 300 na yan, ano sa tingin ninyo, Marlon, yung nag-drive-thru na ilang burger lang, 1,700? Oh, 1,700. Oh. 1,700? Ilan pa, pagdating mo sa palengke, ang kaban ng bigas, magkano na? Lalo nang walang makakakain, lalo nang walang makakapamasada. Wala nang makakain. Tama ka, yung pamamasada. Di ba? Itong mga driver na to, doble na yung presyo nung pagpapapull tank nila. Ano pa may iuwi nila? So dahil wala na silang may uwi na pang-boundary, pera nila after ng boundary, wala nang mamamasada talaga. At pag wala nang mamamasada, paralisado na ang mass transport system. Yun. Kasi Yung 300, sorry kuyang, para lang kadugtong, yung 300 kasi na yon, yung ano natin, yung forecast ba natin na yan, yung 300 per liter na yan, minsan nga sa maghapong pamamasada, yan lang ang halaga o mas mababa pa na uwi ng mga tsuper natin, ha? Mas mababa pa sa 300 or 300 lang. And then ngayon, namasada ka maghapon, only what? To be able to earn kung ano ulit yung pang-rolyo mo dun sa jeepney mo. 'Di ba? Kuyang, sorry. and then yung mga transport vehicles kasi, mga commercial vehicles, they need shorter maintenance work. And the most common and the most na ginagawa nila is yung change oil. And engine oil is also a product of the petroleum refining industry. Ibig sabihin, dodoble rin yung bawat litro ng engine oil. So, ibig sabihin, kasi ako noon, nagpapa-change oil ako, kasi naka-synthetic ako, nasa almost 4,000. Yes, V8 or 2, ganun. Yes. Pag nag-change oil ka ngayon on synthetic, siguro mahina na yung 8,000. Kasi doble na yung diesel eh. Paano na nga yung engine oil? Premium yan eh. Kuyang, yung change oil, makakapag-antay yan, ha? Kahit ba may itim na yan, kung talagang wala kang pera, basta wag mo lang i-drain. Wag mo lang patuyuin ng langis yung makina mo. Paano yung mga pyesa? Na lalo mako-compromise yung seguridad ng mga pasahero. Pag hindi mo pinagawa yung sirang pyesa ng isang pampasaherong jeep o AUV Express, kailangan itong ipagawa ng mga driver natin, ng mga tsuper. Paano kung wala nga silang pambili? Dahil nagtaas ang presyo ng gasolina, sigurado tayo magtataas din o nagtaas na ang presyo ng pyesa ng mga sasakyan. Kuyang, meron kang update kung ano na yung nangyari sa jeepney modernization? Yung mga Actually, ganyan. ito talagang, hindi ako nakapag-post eh. Talagang ako, galit na galit talaga ako sa mga makakaliwa na yan. Galit na galit because it was PRRD who initiated the PUJ modernization program. And it experienced a pushback against driver organizations, yung mga piston, yung mga kung sino-sino diyan. And in fact, one of the most successful LGUs na nag-implement diyan ay yung Cebu dito sa amin sa probinsya ng Cebu. Ngayon, tingnan mo, no? Pasintabi na sa ating mga tsuper na nagdadrive pa rin ng makalumang Saraw jeep. Saraw. Grabe ang consumption niyan sa diesel. At grabe ang period of maintenance niyan. Ganoon ka sikip yan. Kasi uluma na yan eh. Inefficient na yan eh. Okay? Pangatlo, yung electrification sana. During the Pinoy administration, when other countries, yung mga karatig bansa natin were giving incentives doon sa mga kumpanya para bumili ng mga hybrid at electric vehicles, ayaw ni Pinoy. Kasi ma-hurt yung oligarchs na may-ari ng mga sasakyan na nag-distribute ng mga internal combustion engine na mga sasakyan. O tingnan mo ngayon ang ginawa ng Thailand, ng Vietnam. Their buses are all hybrids and electric vehicles. Yung mga bus nila, you look at Malaysia, you look at Indonesia, you look at Singapore. Tingnan mo yung Davao na libreng sakay nila na electric buses. Had we done it during Digong's time, kung wala lang pushback yung mga makakaliwang grupo,
Pero kasi yung I don't know about the makakaliwang grupo, no? But during PRR this time, modernization, I remember, is supposed to be subsidized by the government, Yes. but not this implementation under the administration of Bongbong Marcos. Yung ang gusto nila is pagbayar, yung huhulugan mo, yung modern jeepney, di ba huhulugan ng chopper, ng driver, na almost sumisipa ng 2 million ba yung halaga ng unit? Tama ba? If I remember it right. And at the end of the day, pag natapos na nila yung pagbabayad, hindi pa mapapasa kanila yung jeep. Tama ba? Yun yung inarayan ng ating mga chopper. Pero yung implementation ng panahon ni PRRD subsidized. But then again, because Marcos is what? Friends with the oligarchs, gusto niya merong kumita para kikita din siya. Kaya ginawa nilang, 'di ba, parang ano 'yun, pinaghirapan mo para maging kanila. Yun yung inayawan, I believe, I remember. Yun yung inarayan ng maraming chopper natin. Ang problema rin kasi diyan, Pam, ko yung yung fleet program nila. Na hindi lahat ng mga passenger jeepney o UB Express drivers na ay makakabili nung modernization, yung jeep na e-jeep. Modern. O yung modern, di ba? Dapat, alam mo, a matter of ano lang yan eh. Yung paano mo aayusin. Paano mo na dapat lahat mapagbibigyan. Ang problema nga, dahil nga yung makakaliwang grupo, pagiging reaksyonista nila, at dahil nga sa impluwensya na rin ng mga oligarchs na maapektuhan yung negosyo nila sa mga binebentang kotse, hindi na pagtutuunan ng pansin ito. Political will ang kailangan dito at kailangan talaga rito ng serbisyong galing sa puso mula sa gobyerno. Tsaka yung participation ng I have to blame the public, lalo-lalo na yung mga jeep operators, no. Ang tigas ng ulo nila. Ang tigas ng ulo. They are not willing to embrace modernity. They are not willing to risk it all. Unlike our ASEAN neighbors, tingnan mo dito sa Cebu, why is it more successful than it is in Metro Manila? Ano yung formula na ginamit? Cooperative. Because tama si Marlon, you cannot afford a 2 million peso unit. So ang ginawa nila, they established a cooperative. Ang cooperative, subsidized yan ng Cooperative Development Authority. Besides the subsidy from government because you are on the modernization program. So, collective ownership, sila yung may-ari, sila yung magwa-drive, may pasweldo sila, guaranteed, kahit walang pasahero, and then they share on the dividends pag kumita na sila. Okay? So, shared burden yun ng mga chopper at mga miyembro ng kanilang kooperatiba. That's why, nung nag-strike dyan, nagpo-protesta dyan sa Manila, sa NCR, Cebu was already acquiring a fleet. Ngayon, pupunta ka dito sa Cebu, ang daming cooperative ng modern jeep, Pam, Marlon. Ang dami. Nawala na yung mga saraw-saraw. Wala na yun dito sa amin. They are now being replaced by modern jeeps running on Euro 4 compliant engines. Bakit nagawa ng Cebu na mga driver at operators? 'Di ba? Kasi ang pinakamahirap na ini-embrace these days, and even before, no, yung change. Change, tama. In every change, there's a lot of resistance. Oo, ang hirap tanggapin lalo na sa mga may edad. Kung ano yung nakasanayan nila, yun lang. You cannot teach new tricks to old dogs. Ika nga, 'di ba? Yung change na ganito na naman, nakasanayan ko na to, kasama ko na to through thick and thin. Ito katas ng aking Saudi. Nung ako ay nagsa-Saudi pa, ganito ganyan. Ayaw nila ng change. And it's a very very bad practice na hindi ine-embrace ang change because some people would think na kapag may change, mapapalitan ka. Naku, dahil may change, wala na ako dito dahil hindi ko na skills. Dahil lipas na yung skills ko,
dahil merong change, dito sila sa bago ngayon. Hindi na ako ang magka-qualify dito. May change, may mga bagong tao, mga bagong mukha na totoo yung ipinaglalaban. Pero na-stuck ako dito sa kung ano lang yung kaya kong ipaglaban. Ayoko ng change. Aawayin ko yung mga yan because ayoko ng change. Yung mga ganon. So, people hate change. They don't like change. But how do we now make them embrace change? Offer a good Pam, yung mga ano lang, yung mga designated bus and jeepney stops, terminal, stations, di ba? Na pag naglagay ng ganyan, yung mismong pasahero nagagalit pag malayo sila sa bababaan nila. Yung mga simpleng maitatama mo sa pagiging disiplinado ng tsuper, ng mga commuters, may matinding resistance mula sa ating mga kababayan. Sa gobyerno naman, Kuyang Ibi, kanino pa binabanggit yung Saraw, meron pa tayong Francisco Motors. Dapat, pag pin-implement na yan, yung mga hybrid na sasakyang pampubliko, dapat meron ding ibigay na tulong ang pamahalaan ng Estado tungkol naman sa kumpanya ng mga gumagawa ng mga passenger jeeps dito sa atin. Huwag natin kalimutan, itong mga jeepney na to, ito yung simbolo rin ng pagiging Pilipino. Yung Saraw, lalong pagiging yung Saraw Jeep, di ba? Yung Saraw Company, alam ko dito sa Las Piñas yun. Ang akin dito, dapat may ganyan, meron tayong modernization program, pero wag natin pabayaan yung mga magsasarang kumpanya naman ng mga local jeep manufacturers. Ang dapat gawin ng gobyerno, alalayan sila and turuan sila at dapat katuwang nila ang gobyerno na mag-assemble naman sila ng mga hybrid na sasakyan gamit ang itsura pa rin ng mga makalumang jeep, yung classic na jeep na design. Alam mo, Marlon at Pam, no, nabanggit mo yan, no? Alam mo, I don't know if it's Saraw or Francisco Motors. Mm-hmm. They have a joint venture with a Chinese company, a $2 billion venture for electric and hybrid jeepneys, modern jeeps. Ilang taon na hindi in-entertain ni Bongbong Marcos at ng administrasyon na ito. Bakit Dahil nga, they are protecting the industry of the internal combustion engine. So anong ginawa ngayon ng Francisco or Saraw Motors ba yun? They are now producing in China and exporting it to Africa and the Latin American countries. Dahil walang incentive na binibigay ang ating gobyerno. At in fact, pinahirapan pa na makapasok. This is a Filipino company, ha? Joint venture with the leading producers of electric vehicles in the world doon sa China. And mind you, this is a $2 billion investment sana long term that will create jobs, consolidate our transport industry na nagpo-produce ng mga jeep. Pero wala. Pangalawa, Marlon at Pam, political will. Because if yung leader mo walang political will, hindi talaga susunod yung sambayanan. Look at what happened to PRRD. No? He had barely enough political capital, pero he made unpopular decisions spending his political capital. Pero eventually he turned out, when he stepped out of office, na pinaka-approved at pinaka-trusted na presidente in our history. But look at Bongbong Marcos, from a popularity of 85% record in history when he first entered office, he is now on the -9. How he spent all his political capital. But what did he achieve? Nothing. Even in Davao, Kuyang, no, when we were listening to Mayor Baste, nung nagkikwento siya, no, na bagong mayor siya, especially doon yung matatanda ba sa munisipyo, resistant sa kanya kasi nga bata, 'di ba? And then the way he implements yung mga gusto niyang ipagawa, ibang-iba sa nakasanayan nila bilang matatanda. So, he remained quiet and then gave them time
to appreciate him. And then syempre nagulat na lang daw sila na in 6 months time, in after 1 term, meron na daw mga bagong boost, tapos ligtas pa rin ng Davao, hindi siya yung nagpaka-relax lang dahil siya ay bagitong mayor o bagitong politiko. Nakitaan nila talaga na may political will siya. At nakitaan nila na meron din talaga siyang pagmamahal sa kanilang syudad na ginawa niya ng paraan lahat ng meron ngayon ng Davao is because meron nagsusumikap na mayor na merong political will na ang hangarin ay mapabuti ang kanyang mga sinasakupan. Wala tayo Ang catch dito, yung Davao City napaganda ni PRRD. Tapos napaganda pa ni VP Sara nung siya ang mayora. Ngayon, nung si Mayor Bastina, lalo pa rin napaganda. Eto, tama ito. Ang sabi ni Agnes Pineda, feeling ko ang resistant sa umpisa lang, lalo na kung nakita nila na nakakabuti sa marami ang implementation na gagawin nila. Totoo naman, lahat naman simula lang eh. Diba? Hanggang sa later on, sasabihan ninyo, babalikan ninyo yung mga taong nag-implement ng change or nag-introduce ng change or nagpakita ng bago. Sasabihin nyo, tama pala, no? Ito lang sample lang pa Marlon, no. Yung resistant to change, no. This is my personal experience, no. I have a motorbike, no, scooter, no. Before Digong, pag lumalabas ako kahit doon sa highway, pag malapit lang hindi doon sa poblasyon mismo, hindi ako nag-helmet. Wala helmet. Nung umupo si Digong, at narinig ko yung ano niya na just do your thing for the country. Follow the law and then everything will be fine. Alam mo, Pam, it's like I see this man very, very authentic speaking in my language with a proven track record doon sa Davao. He was like behind my neck, breathing down my neck every time I ride my bike. So, mag-helmet ka. Nag-helmet ako kahit nandyan lang ako dito lang kami sa Barangay Road. Nag-helmet ako ha. Because I felt na yung sinasabi ng matanda na do your own contribution in nation building because hindi ko kaya ito pag wala kayo. And I took it to heart. Ako naninigarilyo. Okay? Before Digong, sigarilyo kahit saan. After Digong, public places, no smoking, designated smoking area. We are being punished pa. Yung designated smoking area, ang layo, walang roof. We were being ostracized, no? As if we are criminals. Di ba? Naalala ko, Marlon, nung dumating nung lumos ka kuya nung November, yung mag-a-attend kayo ng OVP Thanksgiving. Yun. Tapos, di ba, we had lunch. Marlon, di ba, merong mannerism ba ang tawag doon? Nakapag yosing-yosi ka na, yung laway na laway ka na. Sabi ni Kuya, saan ba dito yung smoking area? Ay, naku, Kuya, napakalayo. Sabi ko, ang init. Doon, kikita mo yung McDonald's na yan, tatawid ka doon, tapos merong ganyan, tapos doon yun. Tapos, ang liit pa, no? Parang kasing laki lang ng table na 2-seater. Kayo nandun, nag-uusukan. Tapos sabi, bawal pala muna. Sabi, kain na lang ako. Order mo akong steak. Doon niya nilabas yung paglalaway niya sa Yossi. Sumusunod. Sa Senate building na lang, Pam, sa Senado. Yung iba kasi nag-Yossi. No? Yung ibang empleyado. And yung iba, syempre, mga driver, may mga VIP, obviously, mga boss nila may transaction sa loob ng Senate. Meron talagang designated na smoking area ron, na waiting shed. Tapos, nandun pa tirik na tirik ang araw. So, habang nagpapauso ka, doon ang init ng araw. Sige mo yun, para lang mapag-yosi ka. Pero going back to Digong talaga, Pam at Marlon, no? Talaga bang, alam mo, kasi every time he speaks, he's like a father talking to a prodigal son, eh. Because for the longest time, Filipinos actually really don't follow the law. Honestly. No? Pedestrian nga. Ginawa ng multi-million na overpass. Ayaw pa rin doon. Kasi naman, Gamount Apo yung taas. Gamount Everest yung taas nung
nung ano yun, overpass. Pero alam mo Pam at Marlon, ano yung 'di ba kung nung bata ka sasabihin, "Uy, wag kang ganyan, nandiyan yung mumu." 'Di ba? 'Di ba 'yun ang nung hulihin ka ng pulis. hulihin ka ng pulis. Dito sa amin ang yung mga halimbawa, yung mga known drug personalities, yung mga ano, ang sabi, "Hoy, susumbong kita kay Digong." Talaga. Yung stop sign, I stop traffic, no? Tapos may lumampas doon sa pedestrian, no, na inaapak sa pedestrian. Ang citizenry was empowered. Ako nang sisita talaga ako during Digong's time. Sasabihin ko talaga sa chauffeur, pedestrian, atras. Atras ka. Because you are empowered, because you know the president is behind you. You know that what you are doing is right, and you have a president willing to spend his political capital to do what is right. Kaya na-replicate yun, honestly. Pam, may sample si maganda yung sinabi ni Kish Roda, pero sa ibang bansa, sumusunod naman ng mga Pinoy. Pam, si Floren Carlo 8 may message sa'yo. Oo nga, si Floren Carlo, nilagpasan na kita, nabasa ka pa ni Marlon, ha? Sabi ni Floren Carlo, Miss Pam, parang may bagong GF or BF ka. Then ayaw ng pamilya mo kasi mas gusto nila si ex. May resistance sila pero kung matino at mas okay yung bagong karelasyon mo, matatanggap nila sooner or later. Ay kapag yan, pinaglaban mo yung pag-ibig mo. Yon. Kapag pinaglaban mo yung bago mo, ibig sabihin, kapag pinatupad mo ng maayos yung bagong batas o polisiya mo. Yung love will mo nun, yung political will mo nun na ipaglaban kung sino yung present mo, dun makikita kung matatanggap din ng mga magulang. Ano ba? Ba't nandyan tayo? Scriptwriter at si Floren Carlo. Alam mo, Floren, dapat kayo mag-collab ni Ibi. Yan. Pero kuyang may merong spelling ka. Doon ang ganda na nung binasa ko kahapon eh. Yung nagbaba na ng FB wallpaper si Pambari 4, tinanggal na niya yung kamay ni PRRD. Wrong spelling yung promise mo. Para maintenance. Maintenance. Spiritual maintenance daw ngayon si Pambari 4. Oo. Ayan yun na. Pero ako, quick question na. If there is anything na dapat kapag sinabi, implement the change now, today, this minute, anong change yun, Marlon, sa'yo? Palitan yung presidente ng Pilipinas. Kuya, ano sa'yo? Change in myself or just general change? For the country. Well, tama si Marlon. I go for it. It's still now. I'm still calling for the resignation of Bongbong Marcos. Ako, dapat bumaba na si Bongbong Marcos, Pam. Dapat. Ako din. Pero not Bongbong, let Sara lead. Doon ako, because kung anong change man ang ipaglaban mo dyan, magilitan ka naman ng ugat dyan sa leeg mo, magsusumigaw ka dyan maghapon kung ang presidente mo ay ganyan, kung ang presidente mo ay adik, kung ang presidente mo ay wala sa katinuan sa paggawa ng mga desisyon, walang mangyayaring change. Wala. Lalo may gobyerno tayo, yung prioridad, no? Yung focus at yung direction, mali. Inuuna nila ang politika kaysa unahin yung kapakanan talaga ng sambayan ng Pilipinas. Mas inuuna nila yung kaso kay, reset the government. Kaya kaso kay BP Sara, tapos ito may banta sa pagsalakay sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Mas dapat salakayin yung bahay ng mga congressman, ng mga contractor, at yung bahay ng pinagdeliberan ng mali-malitang pera. Actually, hindi posibleng mangyari yan, Marlon at Pam. Halimbawa, aabot na sa 200 pesos per liter ang diesel at wala pa rin tayong nakikitang solusyon. Tapos nakikita ng ating mga taumbayan ang ginagawa ng House of Representatives. Nakita na natin yan. Ano bang ginawa doon sa Nepal? Ano bang ginawa ng mga ordinaryong mamamayang Nepalese sa kanilang mga leader doon sa Nepal? It was not long ago. Ito yung sinabi ko na ito yung delikado. If people, kasi
Politics, yung mga tao, okay lang sa kanila, no? They can handle it, no? Kasi political yan. Sabi, political yan. Magkapareho lang yan sila, eh. Walang problema yan. Hindi masyadong invested ang tao. Pero kung sikmura na, ang tinatamaan, ang naaapektuhan, diyan na papasok ang, anong tawag dyan, yung piit at ng taong bayan at bigla yung puot pala, sorry. At puputok yan, yung puot na yan, puputok yan, who knows anong gagawin ng mga tao. Wag na sana nilang hintayin na papunta tayo doon. Ang naging rurok doon yung corruption, di ba? Yung lavish lifestyle na pagpapakita nung kagaya ng meron tayo dito. And then Kuyang Marlon, i-flash lang natin tong kay Rosie Rose. Ang sabi niya, the problem is the enforcement of the law, not the law itself. Napakarami na pong batas ng ating bansa. Pero yung enforcement, grabe. Pero saan effective ang enforcement na sinasabi nila, Kuyang Marlon? Saan effective? May nahuhuling tone-toneladang mga kontrabando. Yung mga kontrabando ang nahuhuli, pero wala yung tao. Wala yung sino man yung nag-smuggle nun papasok ng bansa. Di ba? Pam, meron tayong ombudsman, meron tayong NBI. Anong ginawa ng NBI doon sa 18 sundalo? Di ba? Pinatawag para dapat patawag sila, alamin kung gaano katotoo yung sinasabi nila. Ang ginawa nila, pinatawag para gipitin, para ma-intimidate, at para maharas. Yun ang masaklap eh. Tapos meron tayong ombudsman na maraming dapat linisin sa sangay ng gobyerno na walang ginagawa. May bibigyan akong sample sa inyo. Kamakailan, may dumating sa akin detalye. Kamakailan, mayroong sinampang kaso na sa ombudsman. Noong February 2026 pa to. Kaso to, nung grupo ng mga NBI agents na mga dating tauhan ni Boying Remulla. Ang nagreklamo rito, isang leisure park sa Malolos, Bulacan. At ang kinasuhan dito, yung nagangalang Jeremy Lotok. So hanggang ngayon wala po. Walang nangyayari. At ang kasong yun, yung pang-aabuso, kung paano kinikilan ng 10 million pesos, yung mga inarestong Chinese national, na dumating pa sa punto na nakialam ang Chinese Embassy. Ang catch, February pa itong kasong to, ang inuuna, nananahimik, tapos mga NBI ang sangkot dahil mga dati mong tao, lalagpasan mo, tapos magpo-focus kayo ngayon para gipitin naman ang Congressman Pulong Duterte, pati na rin si Vice President Sara Duterte. Dinideflect nga nila. Ang daming ganyan. Yung kaso namin na sinampa namin against Ledesma and Ralph Recto, no? Due na yung reply ni Ralph Recto kasi pinag-comment na si Ralph Recto, March 30 ata sana yung deadline or March 31. Baka next week, no? Pag balik ng opisina, we will have a copy of the reply of Ralph Recto, or kung wala man siyang reply, we'll see. At by April 7, magsisimula ang oral argument naman sa GAA issues, no? Yan, kaabang-abang ito. Titignan natin. And then April 14, hearing doon sa Committee in Justice, as well as hearing sa Blue Ribbon Committee, kung saan titistigo si Manong Chavit Singson. Ayan, ang dami, no? Sunod-sunod na abangan natin yan. But I'm very excited kung paano ipaglalaban ng mga grupong nagsampa din ng kaso sa pagiging unconstitutional ng mga nakaraang GAA, kung paano nila ilalaban yung rights ng bawat Pilipino and paano nila i-expose yung anomalyang ginawa ng executive office pagdating sa mga blankong GAA. Because, again, hindi napasama doon sa consolidated file na yon, or I don't know, baka doon sinama, but hindi lang sila sinamang mag-argue about the case or about their petition. Yung grupo nila, Congressman Sid Ungab at saka nila Attorney Vic. Di ba? Hindi sinama yun eh. Iilan lang na grupo. I think it was with Laila De Lima and two others, I think, na nag-file din. Now the question is, how will Laila De Lima give it justice dito sa oral argument ng GAA sa Supreme Court when she is the same resource dito sa Committee on Justice na nagsasabing insufficient in form and substance yung mga impeachment cases ni Marcos. And it is also Marcos involved dito sa mga blank GAA na to.
paano niya ano niyan yung sarili niya? Paano niya iaangat yung prinsipyo niya sa pakikipaglaban sa ano na to, sa anomalya ng GAA? Yun. At wala na. Wala nang moral high ground yung si Dilima. No? It's all propaganda, Pam. No? But then again, I have to remind everyone, April 22, yung ICC Appeals Chamber will be coming up with a decision doon sa question of Kasunod nga jurisdiction. pala, no? Oo, ni PRRD. At saka, we have to remember, yung grupo ni na Attorney Vic at Attorney Torion still has a petition for certiorari doon sa Supreme Court, and I think it has an urgent motion as well for a temporary injunction. So who knows ano yung mga mangyayari after Holy Week. Ang dami nating aabangan, Pam at Marlon, and still we have the crisis na tinitingnan natin, which is still ang the real effects we are still feeling. This is just a start. The worst is yet to come. I'm telling you guys, magprepara na kayo, maghanda kayo, because the worst is yet to come. Our food crisis will come 6-7 months down the line by September. Inflation is we're looking at around, sabi ng NEDA, 14%. Kasi nagdoble na yung fuel. Yan sinasabi mo, Kuyang Ibi, nauna na rin sinabi yan ni Vice President Sara Duterte. Tama. Paghandaan natin ang mas matindi pang krisis, higit lalo ngayong buwan ng April, May ay panahon ng tagtuyot, at pagpasok ng buwan ng June, July ay yung La Nina. So, mula sa matinding tagtuyot na pati yung ating mga kabukiran hindi makakapagtanim ng maayos, labas pa dyan yung usapin ng pagtaas ng presyo ng mga fertilizer at pataba. Tapos, darating ang buwan ng tag-ulan. Saan papunta ang sambayan ng Pilipino at saan papunta ang bayang Pilipinas? At yung patuloy na pagtaas ng utang ng bansa, na hindi natin alam kung saan kukunin ng pangbayad. Na tumataas ang utang ng Pilipinas nang wala tayong nakikitang maayos na proyekto mula sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yikes. And ito, kapag ito nagsimula, looting is waving soon dahil sa Hindi malayo kahirapan. yan. Kapag yan Hindi malayo. nagsimula, lalabas ang tao sa kalsada. Maghahanap yan ng ano. Ang taong walang katinuan dahil gutom, dahil desperado, ano ang ginagawa niyan? Krimen. Krimen ang gagawin. Krimen na ang susunod dyan. At nakakatakot ang mga susunod na And may panahon. pangitain na tayo kamakailan, Pam. May isang motorista, nagpakarga ng gasolina, tinakbuhan niya. Pero nahuli yun. Dagdagan pa yung mga ganitong klaseng senaryo. Pero nahuli yun. Pero Nahuli si yun. Martin, Nahuli si yun. Martin Pero ano Romualdez rito, na bakit niya nanatili. nagawa yun? Bakit niya nagawa yun? Ibig sabihin, dahil na rin sa para maligtasan yung babayarin niya, dahil sobrang taas nga naman ang presyo ng bilhin. Yung LPG tank, sinabihan ako rito, Pam, nakasabahay ko, nasa 1.7 na. Wala dating... But what I'm trying to drive at, yung tumakbo ng nagpa-full tank na Innova, nahuli yung taong yon. Yes. Pero si Martin Romualdez nandyan pa rin. Tama. Si Manny Bonoan nakalabas na ulit yata ng bansa. Si Amena Pangandaman, resource speaker na sa mga graduation, sumasayaw ng hawak mo ang beat. Pero hindi pinapatawag. Ang mga Bersamin na merong conversation, merong exchange ng messages with Marcos as alleged by Leandro Leviste, nandyan nananatiling hindi sumasampa sa Blue Ribbon Committee hearing. Lumabas ang mga maleta released by Attorney Levy Baligod. Pero ini-ignore pa rin ng Blue Ribbon Committee Chair na ipatawag ang mga ito para finally bigyan ng hustisya kung ano yung mga tanong ng maraming Pilipino. Yes. Tama. At tapos, nasaan yung simbahang Katoliko? Wala. Sumasayaw Wala. din ang hawak mo ang beat. Totoo ba yun? Yung sa palaspak? Sumasayaw din, nang hawak mo ang bit, ang mga paring Katoliko, dahil ang problema daw ng gobyernong ito, kaya ayaw nilang sumigaw na BBM resign, dahil hindi daw ito issue ng competence or the incompetence of Bongbong Marcos. Issue daw ito ng corruption. Bakit ba mayroong massive corruption? Di ba dahil incompetent yung presidente mo? Mga pare? At dahil competent, di ba, wala pa rin napapakulong, wala pa rin nakakasuhan na malalaking isda na ipinangako ng Bongbong Marcos noong nakalipas na December. Before Pasko daw, may maraming magpapasko.
doon sa kulungan,